Okay, magandang umaga, class. Last time, dun sa last discussion natin, yung tinutukoy natin yung Imperyong Romano, di ba? Dun sa Imperyong Roma, pinag-aralan natin na meron dalawang emperador na ipinilit nilang itayo ang karangalan at ang kapangyarihan ng Romano. Pero kahit na ginawa nila ang lahat, hindi pa rin masyadong naitayo muli ang dakilang Imperyong Romano. Bakit? Kasi yung mga sumunod na mga hari or yung mga sumunod na mga emperador, hindi nila ginampanan ang kanilang trabaho. Okay, mahihina ang mga emperador, ano pa? Okay, masyadong maluho ang mga pamumuhay ng mga pinuno at hindi na rin masyadong tapat itong mga militar. Kaya yun yung naging dahilan para bumagsak ang Imperyong Romano. Okay, ngayon, ang topic ay tumutukoy sa Imperyong Byzantine. Sino naman to or ano naman itong Imperyong Byzantine? Okay, ang Imperyong Byzantine ay matatagpuan sa silangang bahagi ng Imperyong Romano. Matapos ilipat ni Constantine ang kabisera sa Byzantium or tinawag itong Constantinople, okay, dito kung saan niya nilipat yung kabisera, di ba? Sa Roma ang kabisera. Inilipat niya ni Emperador Constantine sa Byzantium at tinawag itong Constantinople bilang pagkilala dun sa ginawa niya. Ang Constantinople ay matatagpuan ngayon sa Istanbul, Turkey. Okay, nung inilipat niya ito, dun mismo sa kabisera, doon umusbong ang bagong imperyo na tinatawag nating Imperyong Byzantine. Okay, umusbong ang imperyong ito at tumagal ng 1,000 na taon. Okay, tumagal ito na 1,000 taon. Ito ang naging sentro ng pag-usbong ng relihiyong Kristyanismo. Okay, kilalang-kilala itong Imperyong Byzantine kasi katulad lang din siya ng Imperyong Romano. Para lang siya nagpalit ng pangalan. Okay, katulad ng pamamalakad, lahat ng mga ginagawa at marami pang iba. Parehas lang na parehas. Okay, emperador. Emperador ang namumuno sa Imperyong Byzantine. Siya ang may hawak ng hukbong sandatahan. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Okay, siya ang namumuno sa buong imperyo. Okay, tulad dun sa imperyo ng Romano, emperador din ang kanilang namumuno sa kanila. Pero itong emperador na to ay meron siyang mga iba't ibang mga kawani. Ano tong mga kawani? Sila ang tumutulong sa paggawa at pagpapatupad ng batas. Sila din ang nakikipag-ugnayan sa panlabas at pakikipagkalakalan. Yun yung matrabaho ng mga kawani na tumutulong sa emperador ng Imperyong Byzantine. Kilalang-kilala sa Imperyong Byzantine, bagamat marami ding mga emperador, okay, pero mas nakilala dito ay si Emperador Justinian. Okay, si Emperador Justinian ang kilalang emperador dahil nakamit niya ang rurok ng tagumpay ng Imperyong Byzantine. Siya yung pinakasikat na emperador. Bakit? Okay, meron siyang mga ginawa. Una sa kanyang ginawa ay binalakas niya ang hukbo upang muling mabawi ang mga dating teritoryo. Okay, nung humina ang Imperyong Romano, maraming mga teritoryo ang naging malaya muli. Yung mga nasakop nilang mga naging imperyo nila, nakalaya muli. Ang ginawa niya, pinalakas niya ang hukbo at muling sinakop ang mga teritoryong ito. Ibinalik niya ito sa imperyo. Pangalawa, gumawa siya ng kodigo ni Justinian. Ano yung kodigo ni Justinian? Ito ay kalipunan ng mga batas sibil or tinatawag nating Corpus Juris Civilis. Ano to? Ito ang naging batayan ng mga saligang batas ng maraming bansa sa kasalukuyan. Ito yung pinagkasaligang batas ng Imperyong Byzantine. Okay, lahat ng mga batas ay nakaayos at nakalagay ito sa tinatawag nating Kodigo ni Justinian or Corpus Juris Civilis. Okay. Sa panahon ding ito, nagkaroon ng pagkakahati-hati ang simbahang Katoliko. Nagkaroon kasi ng pagkakaiba-iba ang simbahang Kristiyano ng mga Roma at ng simbahang Kristiyano ng mga Byzantine. Kung kaya't umusbong ang hindi nila maayos na pamamalakad, hindi man magkakatulad yung pamamalakad, yung mga doktrina at mga ritual, kaya't parang hindi na nagkakaroon ng pagkakaisa-isa ang simbahan. Kaya dahil doon,
Itong simbahang Katoliko ay nag-breakdown at nagkaroon ng bagong simbahan. Ito yung tinatawag nating simbahang Orthodox. Taong 1054, tuluyang naghiwalay ang simbahang Roma at Byzantine. Okay, kung kaya't nagkaroon na ng dalawang simbahan. Ito yung simbahang Catholic or Katoliko, na ang Catholic ay galing or nagmula sa wikang Latin, na ang ibig sabihin niyan ay universal. Okay, Orthodox naman, pag sinabi nating Orthodox, ito ay nangangahulugang correct belief or tamang paniniwala. Okay, kailan sila naghiwalay? Taong 1054 ha. Taong 1054 naghiwalay ang simbahang Roma at simbahang Byzantine or Orthodox. Pag sinabi nating simbahang Orthodox, ang emperador ang pinuno ng simbahan. Okay, yung leader ng estado, siya rin ang leader ng simbahan. Okay, at ang wikang kanilang ginagamit ay Griego. Okay, Griego, tatanda na, Griego ang wikang ginagamit ng simbahang Orthodox, at pinagbabawal dito ang paggamit ng pagsamba sa icon o anumang uri ng imahe. Okay, at dito naman, pinapayagan nila ang pagdidivorce. Okay, like for example, ikaw ay membro ng simbahang Orthodox, pwede kayong maghiwalay ng iyong asawa, at maaring mag-asawa dito yung mga pare. Yung may mga pare din kasi sila, pero yung mga pare nila pwedeng mag-asawa. Pangalawa, simbahang Katoliko. Ang Santo Papa dito, di ba alam naman natin, lahat tayo, mas marami sa atin ay Katoliko. Alam natin na ang leader ng buong simbahang Katoliko ay tinatawag nating Santo Papa. Sino sa kasalukuyan ang ating Santo Papa? Very good, si Pope Francis, di ba? Si Pope Francis ang kasalukuyan nating Santo Papa. Okay, ang wikang ginagamit naman sa misa ng mga simbahang Katoliko ay wikang Latin. Kaya nga alam niyo yung dasal na yung Pater Noster. Okay, yung Pater Noster, qui essentiales, sanctificitor nomen tuum. Di ba mga ganon? Advenat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicor in cielo, ire in terra. Mga ganon. Wikang Latin yun. Yun yung ama namin na nakasalin sa wikang Latin. Okay, next. Sa simbahang Katoliko, meron tayong ginagamit tayo at sumasamba tayo sa mga imahe tulad ng mga Santo Niño, mga imahe o ribulto ni Mama Mary, at marami pang ibang mga santo. Okay, pinapayagan dito sa simbahang Katoliko. Pero dito sa atin, pinagbabawalan ang divorce. Bawal maghiwalay ang mag-asawa. Kasi nga, ang paniniwala, sila ay pinagbuklod ng Diyos at walang pwedeng sino man ang pwedeng makapagpahiwalay sa kanila. At dito sa simbahang Katoliko, hindi maaring mag-asawa o magpakasal ang mga pare. Kaya kung for example, gusto mong maging pare, yun, tatanda kang walang asawa kasi magsisilbi ka sa Diyos. At ang isang rule doon ay dapat ang simbahan ang magiging pamilya mo. Okay? Next. Ito ang mga ambag ng Imperyong Byzantine. Number 1, nakakatulong ito upang higit na mapangalagaan ang kulturang Griego at Romano. Okay, ito yung mga ginawa nila dahil dito sa Imperyong Byzantine na preserve or napangalagaan itong Griego, mga kulturang Griego at mga kulturang Romano. Okay, at pinanatili nila ang arkitektura, ang mga panitikan, ang mga agham at marami pang iba. Ito yung napakalaking ambag ng Imperyong Byzantine. Kasi kung nawala ang Imperyong Byzantine, di ba, sa loob ng 1,000 taon na nanatili itong imperyong to, o di hindi na mapapanatili or mabubura na sa kasaysayan ang kulturang Griego. Pero dahil sa kanila, mas lumawak at mas tumagal itong kulturang mga ito. Alam nyo ba, makinig guys, ang mga emperador ng Romano ay naging kaugalian na nila itong pag-inom ng itong lason na to. Okay, ito yung meron siyang karagdagan or meron siyang sangkap na lason upang mapanatili daw ang kalakasan ng mga emperador. Okay, kadalasan nila daw itong ginagawa. For example, para hindi sila magkasakit, para hindi sila masyadong
manghina at tumagal pa sila sa posisyon nila. Ito yung tinatawag nating Metridateum. Okay, itong Metridateum ay nagmula, or ang gumawa kasi niyan ay si Mithridates the King. Okay, si Mithridates the King ang siyang gumawa ng mixture at siya ay namuno kasi noong taong 120 hanggang 65 BCE. Okay, ginawa niya ito upang ang mga emperador nga mapanatili ang kalakasan, mapanatili ang kanilang hindi sila basta-basta magkakasakit at mapanatili nila mag-stay sila doon sa kanilang posisyon. Okay? Ito ay isang antidote, makinig. Ito Metridateum kasi ay isang antidote na nagmula sa sungay daw ng kabayo. Ang sinasabing pwede daw mag-alis kasi ng mga lason, yung mga toxic sa katawan ng tao. Kaya ito ginawa ni Mithridates the King. Okay, malinaw na ba? Okay, kung malinaw na, wala lang masyadong katanungan, ito ang ating aralin sa araw na to. Magandang araw at maraming salamat, class.